March 8, 2025, Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California. Sa isang araw na dapat sana'y puno ng selebrasyon at tagumpay, biglang nagbago ang lahat. Isang balita ang kumalat. May nangyaring hindi inaasahan sa isa sa mga kilalang kwarto ng hotel. Mabilis na gumalaw ang mga awtoridad, tahimik na nagtipon ang pamilya, at ang mga kaibigan ay nagmadaling magpadala ng mensahe ng pag-aalala. Sa gitna ng lahat ng ito, walang malinaw na paliwanag na agad na lumutang, tanging mga kilos, luha at bulong-bulungan. Totoo kaya ang tsismis ng taong bayan na may kinalaman ang isang mataas na tao sa pagkasawi ng tagapagmana ng Rustan na si Paulo Tantoco? Ano kaya talaga ang totoo? Aalamin natin ang kwento sa mga nakalap nating mga information sa mga legit sources. Sa likod ng marangyang pangalan ng Rustan's Commercial Corporation, nakatayo si Paulo Pauwi Tantoco. Isang negosyanteng kilala hindi lamang sa kanyang kontribusyon sa industriya ng retail, kundi pati sa kanyang malalim na ugnayan sa mga prominenteng pamilya sa Pilipinas. Anak siya ni Rico at Nena Tantoco at apo ng mga tagapagtatag ng Rustans, sina Bienvenido Tantoco Sr. at Gliceria Ruscia Tantoco. Bukod sa kanyang posisyon bilang Assistant Vice President for Administration ng Rustans, nagsilbi rin siyang Chief Operating Officer ng Pacific Links Gulf Development Incorporation at Chief Security at Procurement Officer ng Santa Elena Golf and Country Estate. Sa personal na buhay, asawa niya si Dina Arroyo Tantoco, Deputy Social Secretary sa Malacanang, at may 3 silang anak, sina Alana, Bella at Zach. Noong March 8, 2025, gumuho ang mundo ng pamilya Tantoco at ng mga malalapit kay Paulo. Natagpuan siyang walang malay sa isang silid ng Beverly Hilton Hotel sa Beverly Hills, California. Isang lugar na kilala sa mga engrandeng pagtitipon at celebrity events. Sa kabila ng agarang tugon ng hotel security at paramedics, idineklarang patay si Paulo bandang 12:05 ng tanghali. Ang araw na iyon ay kasunod lamang ng Manila International Film Festival or MIFF Tribute Gala, kung saan bahagi si Paulo ng delegasyon ng unang ginang, Liza Araneta Marcos. March 4 hanggang March 7, ginanap ang MIFF sa Hollywood, California. Dumalo si Paulo bilang bahagi ng opisyal na delegasyon. March 7, MIFF Tribute Gala sa Beverly Hilton Hotel. March 8, 11:30 a.m., isang tawag sa 911 ang natanggap ukol sa isang lalaking walang malay sa hotel. March 8, 12:05 p.m., idineklarang patay si Paulo Tantoco ng mga paramedic. March 9, inanunsyo ng pamilya Tantoco ang kanyang pagpanaw. Ang trahedya ng pagkamatay ni Paulo Tantoco ay hindi lamang nagdulot ng matinding dalamhati sa kanyang pamilya at mga kaibigan, kundi nagbukas din ng masalimuot na diskusyon sa publiko. Mula sa mga opisyal na ulat ng Los Angeles County Medical Examiner na nagpatunay na cocaine effects ang pangunahing sanhi ng kanyang pagkamatay, hanggang sa pag-usbong ng samot-saring conspiracy theory sa social media, naging sentro ng pambansang usapan ang kaso ni Paulo. Layunin ng kwentong ito na ilahad ang mga totoong detalye ng insidente, ipakita ang konteksto ng buhay at pamilya ni Paulo, suriin ang proseso ng investigasyon, i-analyze ang mga conspiracy theory, at tukuyin ang epekto ng pangyayaring ito sa pamilya, negosyo, politika at lipunan. Pagkatapos ng biglaang pagkawala ni Paulo, parang nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng mga pader ng tahanan ng pamilya Tantoco. Hindi lang ito usapin ng personal na dalamhati, ramdam mo rin ang tensyon na bumabalot sa paligid, lalo na't lahat ng mata ay nakatutok sa kanila. Sa mga araw na sumunod, tahimik lang ang pamilya, pero sa likod ng katahimikan, ramdam ang bigat ng responsibilidad at reputasyon na kailangang pangalagaan. Si Paulo, mula pagkabata, exposed na sa mundo ng negosyo, hindi lang dahil sa yaman, kundi dahil sa legacy ng mga magulang at lolo't lola niya. Sa bawat family gathering, laging may halong business talk at kwentuhan ng mga nakaraan, parang training ground na rin para sa susunod na henerasyon. Pero bukod sa pagiging executive, kilala si Paulo sa pagiging approachable at kuya ng barkada. Laging game sa tawanan, pero seryoso kapag trabaho na ang usapan. Hindi rin maikakaila na malalim ang koneksyon ng pamilya sa politika. Ang asawa ni Paulo, si Dina Arroyo Tantoco, ay bahagi ng inner circle ng palasyo. Sa bawat event, laging may kasamang security at protocol.
At kahit sa simpleng family dinner, minsan may napag-uusapang national issue. Ganito ka-entwined ang mundo nila. Business, politika, at personal na relasyon. Lahat naka-layer at minsan nag-o-overlap. Sa mga panahong iyon, habang abala ang lahat sa pag-aasikaso ng mga dokumento at arrangements para sa pag-uwi ng katawan ni Paulo, tahimik na umiikot ang mga tanong. Paano naapektuhan ng insidente ang pangalan ng Rostans? Ano ang magiging epekto nito sa mga negosyo at sa mga empleyado? At higit sa lahat, paano haharapin ng pamilya ang sunod-sunod na chismis at spekulasyon na kumakalat hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa international media? Sa kabilang banda, ramdam din ang suporta mula sa mga kaibigan at business partners. May mga nagpadala ng bulaklak, may mga nag-message ng pakikiramay, at may mga tahimik na dumalaw para lang mag-offer ng tulong o makinig. Sa gitna ng lahat ng ito, pinili ng pamilya na manatiling pribado, mas inuuna ang paghilom kaysa sa pagharap sa publiko. Habang unti-unting lumalalim ang gabi at ang mga ilaw sa mansyon ng Tantoko ay isa-isang pinapatay, isang tanong ang nananatili. Sa likod ng yaman, kapangyarihan at koneksyon, paano mo haharapin ang isang trahedya na kayang yanigin ang pundasyon ng lahat ng iyong pinaghirapan? At paano mo mapapanatili ang dignidad ng pamilya sa gitna ng mga mata ng mundo na naghahanap ng kasagutan o ng kontrobersya? Pagkatapos ng ilang araw ng katahimikan sa bahay ng mga Tantoko, nagsimulang lumutang ang mga detalye ng huling biyahe ni Paulo sa Los Angeles. Sa totoo lang, hindi ordinaryong business trip ang dahilan ng kanyang pagpunta roon. Kasama siya sa opisyal na delegasyon ng Pilipinas sa Manila International Film Festival, MIFF, sa Hollywood. Para sa marami, ito ay isang pagkakataon para i-promote ang Filipino talent at makipag-network sa mga bigating personalidad sa industriya ng pelikula. Pero para kay Paulo, ito rin ay isang break mula sa usual na corporate grind. Kasama ng mga kilalang artista, producers at government officials, dumating si Paulo sa Beverly Hilton Hotel ilang araw bago ang main event. Sa mga larawan at videos na nag-circulate online, makikitang relaxed siya, nakangiti, at parang walang iniindang problema. Sa mga gala at after parties, palaging may kasamang kwentuhan, tawanan, at syempre, networking. Pero sa likod ng mga flash ng camera, may mga sandaling tahimik siyang nakaupo, parang malalim ang iniisip. Ang gabi ng tribute gala, March 7 ay punong-puno ng energy. Red carpet, international press at mga kilalang personalidad mula sa iba't ibang bansa. Nandun si Paulo, kasama ang ilang miyembro ng delegasyon, nag-toast para sa tagumpay ng MIFF. Ang mga kwento ng gabing iyon ay puno ng saya, pero may ilan ding nagsabing napansin nilang medyo tahimik si Paulo, parang pagod o may bumabagabag. Sa mga sumunod na oras, wala nang masyadong nakakita sa kanya. May ilang nagsabing umakyat na siya sa kwarto para magpahinga, habang ang iba ay nagpatuloy pa sa kasiyahan. Walang nakapansin ng kakaiba, walang senyales na may mangyayaring masama. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang balita. Ang mga kasamahan sa delegasyon, pati na ang mga organizers ng MIFF, hindi makapaniwala. Sa loob ng ilang oras, dumating na ang mga pulis ng Beverly Hills. Maayos, propesyonal, pero ramdam ang urgency sa bawat kilos nila. Unang hakbang ng investigasyon, sinigurado ng mga pulis ang kwarto ni Paulo. Lahat ng pwedeng maging ebidensya, mga gamit, baso, kahit mga papel, maingat na kinolekta. May mga tanong na agad nilang itinapon sa mga staff at ilang miyembro ng delegasyon. May napansin ba kayong kakaiba kagabi? May nakausap ba si Paulo bago siya umakyat? Lahat ay sumagot, pero halatang may halong takot at pagkalito. Habang abala ang mga autoridad sa pagkalap ng impormasyon, nagsimula na rin ang forensic team. Sila yung tahimik lang, pero mabilis kumilos. Kinunan ng litrato ang bawat sulok, kumuha ng samples, at siniguradong walang detalye ang makakaligtas sa kanilang pagsusuri. Sa mga ganitong pagkakataon, bawat maliit na bagay pwedeng maging susi para maintindihan kung ano talaga ang nangyari. Sa kabilang banda, ang Medical Examiner's Office naman ay nagsimulang magtrabaho. Sa Amerika, standard procedure na agad nilang isinasailalim sa autopsy ang mga kaso ng biglaang pagkamatay, lalo na kung high profile ang biktima. Dito na pumasok sina Investigator Laura Araujo at Deputy Medical Examiner, Dr. Rafi Jaburian. Sila ang naging sentro ng pagsisiyasat, tahimik pero matibay ang paninindigan sa bawat hakbang. Habang hinihintay ang opisyal na findings,
naglabasan na din ang mga unang balita sa media. May mga reporter na nag-aabang sa labas ng hotel, may mga nag-aabang ng statement mula sa pamilya, at may mga nagmamasid lang sa bawat kilos ng mga pulis. Sa social media, nagsimula nang umikot ang mga haka-haka. May mga nagsasabing, ordinary medical emergency lang yan. Habang ang iba, mas malikot ang imahinasyon. May foul play kaya? May kinalaman ba ang politika? Habang patuloy ang investigasyon, dumating na rin ang pinakahihintay na resulta mula sa medical examiner. Tahimik na ipinasa ang ulat sa pamilya at sa mga opisyal. Isang dokumentong puno ng technical terms, pero may isang linya na tumatak. Cause of death, cocaine effects. Manner of death, accidental. Parang biglang huminto ang oras para sa lahat ng nakabasa nito. Hindi nagtagal, sumabog na sa media ang findings. Lahat ng major news outlets may kanya-kanyang breaking news headline. Sa social media, mas mabilis pa sa balita ang pagkalat ng impormasyon. May mga nagulat, may mga nalungkot, at syempre, may mga nagbigay agad ng opinyon. Hindi rin nakatulong na may mga kumalat na screenshots at voice notes na parang may alam daw sa totoong nangyari. May nagsabing may kinalaman daw ang mga kasama sa delegasyon, may nagbanggit pa ng malalalim na political connections, at may ilan na nag-imbento ng kwento tungkol sa involvement ng ibang bansa. Sa kabila ng official findings, mas naging malikot ang imahinasyon ng ilan. Parang hindi sapat ang simpleng paliwanag ng aksidente. Sa gitna ng lahat ng ito, tahimik lang ang pamilya Tantoko. Hindi sila agad naglabas ng bagong statement, mas pinili nilang magluksa at magdasal na lang kasama ng mga pinakamalalapit na kaibigan. May naglabas ng inside info at may mga nagpakalat ng edited screenshots na kunwari may kinalaman daw ang ilang matataas na opisyal. Isang gabi, biglang nagtrending ang pangalan ng First Lady. May nagsabing may nangyaring hindi inaasahan sa delegasyon, habang ang iba mas diretsahan, may tinatago ang gobyerno. Habang lumalala ang usapan, napilitan na ring magsalita ang Malacanang. Diretso ang sagot, walang katotohanan ang mga paratang, walang na-detain, walang foul play. Pero kahit anong linaw ng pahayag, parang hindi pa rin sapat para sa ilan. Sa halip, mas naging creative ang mga kwento. May nagsabing may secret deal daw na nangyari. May nagbanggit ng international cover-up at may ilang naglabas pa ng peking audio recordings na kunwari igaling sa hotel staff. Sa mga group chat ng pamilya at malalapit na kaibigan, ramdam ang pagod at inis. Isang umaga, sunod-sunod ang lumabas na official statements mula sa Malacanang, sa ilang abogado at pati na rin sa mga kaibigan ng pamilya. Diretsahan nilang sinabi, walang na-detain, walang cover-up at walang kinalaman ang delegasyon sa nangyari. May kasamang panawagan na itigil na ang pagkalat ng maling impormasyon at bigyang respeto ang pamilya sa panahon ng pagluluksa. Kasabay nito, naging aktibo rin ang mga fact-checkers. Sa bawat viral post o audio recording na lumalabas, mabilis nilang nilalapatan ng analysis. Inaalam kung saan nanggaling, sino ang nagpakalat, at kung may basehan ba talaga. Social media, unti-unti na ring napalitan ng mga mensahe ng pag-asa at panalangin ang mga dating ingay at chismis. May mga nagpo-post ng mga alaala kay Paulo, mga litrato ng masasayang moments, mga kwento ng kabutihan niya, at mga simpleng paalala na life is short, be kind. Sa bawat comment, ramdam ang collective healing, hindi lang para sa pamilya, kundi para sa lahat ng naaapektuhan ng kwento niya.